Grabe to, nagimbal ang lahat sa matinding pasabog ni VP Sara. Mindanao. Hihiwalay na. Ako hinaan ko lang kasi parang imposible pa yun sa ngayon eh. Yun yung mga pamagat nila eh. Junior natulala. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayun, boses pa lang syempre. Ayun, syempre, nais ko nga pala bigyan ng credits ang boses na madidinig natin ngayon at ang video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Pakibisita po yan mga katunay at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan ay yung The General's Viewpoint yun. Ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Title, Ipapaaresto dahil sa Mindanao secession speech. Nagdulot ng intriga at pagkabahala sa social media ang Facebook post ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos niyang ibahagi ang isang breaking news item na nagsasabing Marcos admin plans to arrest Congressman Kiko Barsaga over secession speech. Ito pa isa, si Kiko Barsaga. Basta pag kumakalaban talaga, no, parang ito na. Bawal kang magsalita ng hindi maganda sa amin kung di makakatingin ka ng aming ganti. Plano umanong ipaaresto ng Marcos administration si Congressman Kiko Barsaga dahil sa kanyang talumpati tungkol sa Mindanao secession. Secession po yung ihiwalay ang Mindanao, maging independent republic. Matatandaang kamakailan ay naging laman ng social media ang speech ni Barsaga kung saan ipinahayag niya ang kanyang suporta sa panawagang Mindanao secession kasabay ng pagtuligsa sa mga NCR elites na aniyay sumisipsip sa pundo ng bayan. Binigyan diin ni Barsaga na makatuwiran ang panawagan ng mga taga Mindanao para sa kalayaan dahil sila umano'y matagal nang binabaliwala at pinagsasamantalahan ng sentral na pamahalaan. Panahon na para pakinggan natin ang panawagan ng Mindanao para sa secession. Yan ang kanyang sinabi. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula sa Malacanang o Department of Justice kaugnay ng umano'y planong pag-aresto. Gayunman, nanindigan si Barsaga na handa siyang harapin ang anumang banta sa kanyang kalayaan alang-alang sa katotohanan at hustisya. Okay, so yan kasi, Kiko eh. Kulit-kulit mo kasi. Alam mo kasi yung kulit niya talaga is may kahulugan. Kumbaga, may katuturan. No, yung mga ginagawa ni Barsaga. Dahil makatotohanan naman talaga yung sinasabi niya para sa mga tao. No, pinaglalaban niya yung karapatan ng mga tao. Doon mo nakikita talaga sa kanya eh. Isa sa mga ganun. Kaso nga lang, syempre, hindi nila nagugustuhan yung ganun. Yun ang mahirap doon. Kasi parang ito, yun nangyayari ngayon sa panahon ngayon. Kung sino man ang bibirahin mo or ganito, hindi sila handang tumanggap ng ng negative comments mo. Dahil kung silang tumanggap ng negative comments mo, wala namang mangyayaring mga ganito. Hindi katulad ni PRRD noon. Kung meron kang negative comments sa kanya nung presidente siya, karapatan mong magsalita. Bahala ka kung ano gusto mong sabihin. Yun yung maganda ron. Kasi lahat naman ng tao, may karapatan magsalita. May karapatang magpahayag ng damdamin niya.
Ngayon, kung merong mga tao naman ngayon na nagpapahayag ng damdamin, ganito yung sinasapit. So parang yung freedom natin is nawawala. Yung freedom magsalita, yung demokrasya natin is nawawala. Kaya lalong parang tumatanim sa mga tao. Siyempre, magiging question, ano ba ito? Martial law na ba ito? Kasi di ba parang ganun yung nangyayari? Parang ito, parang semi-martial law na ba? Di ba? Parang pinagbabawalan na tayo na kung ano ang sabihin natin is magiging big deal sa kanila. Di ba? Na napipikon ba sila sa mga nasasabi o nadidinig sa kanila? Kasi kung tutuusin, no, kung hindi naman po totoo, kasi di ba sinasabi nyo, hindi naman totoo yung mga pinaparatang sa amin. Kung hindi naman po talaga totoo, madali lang pong patunayan yan. Bakit kayo nagpapa-apekto sa mga nadidinig nyo? Gaya sa mga nadidinig nyo kay Barsaga, bakit kayo nagpapa-apekto? Bakit nyo ipapahuli? Kasi pag pinahuli, ibig sabihin, patahimikin natin yan. Kasi pwede mong panakot ang pagpapahuli para tumahimik ang isang tao. Pero ang nagiging reflection nun sa iba, naging re-reflect sa iba yun na parang kaya hinuhuli yan para patahimikin. Ganun yung iisipin nila. Na parang tinatanggalan na tayo ng demokrasya. Parang martial law na ito. Diba? Kayo po yung nagbibigay ng isipin sa mga tao na ganun. Kaya lalo kayong napag-iisipan ng masama. Grabe, ano? Tignan natin ang people who reacted. Nako, sandali ha. Kaya ito, 1,700 people who reacted. 783 ang nag-like, 525 ang tumatawa, 303 ang galit. So medyo mixed reaction. Mixed reaction. Doon tayo sa sa mga comments. Lucita Abindanyo, mas gusto ko hiwalay ang Mindanao sa Luzon, mas uunlad pa. Cholo Medalya, huwag ka mag-alala, Congressman Kiko Barsaga, nasa likod ang taong bayan sa iyo. Salamat sa malasakit mo sa ating bansa. Josepa Lambrinto, lalong hindi sila susuportahan ng mga tao. Hindi na nila maututo yung mga tao dahil sa mga ayuda na ibinibigay. Bibil Daniel, Barsaga is like Dr. Rizal but an open book. Samuel Figuracion, wala na talaga, wala nang kalayaan sa pagsasalita no freedom of speech na delikado na ito, malapit magbalik ang ginawang martial law. Anyway, wala pa namang konfirmasyon. Ito, siguro, inunahan na lang ni Congressman Barsaga yung posibleng mangyari sa kanya. Oo. Kasi nga, medyo mabigat yung kanyang speech na nananawagan ng Mindanao secession. So, speaking of secession, panahon ng Marcos Sr., ang mga kapatiran nating Muslims, nabuo yung Moro National Liberation Front kasi gusto nilang ihiwalay ang Mindanao. Kaya nagkaroon ng matinding giyera noong 1970s. Oo. Talagang putukan. Daming namatay ng mga sundalo. Malala ko pa. Matagal lang high nagiging school. issue yan, no? Yung matagal lang gustong ihiwalay ang Mindanao. Kasi kaya naiisip nila yung ganito. Kasi lalo na yung nangyayari ngayon, di ba? Alam naman natin dito sa Luzon, napakagulo. Napakagulo ng nangyayari. Di ba? Yung mga flood control project na yung mga kurakota na yan. No? Parang syempre nagdadamay sila. Kasi parang hindi kami makausad dahil sa inyo. Kumbaga, yung Mindanao, hindi sila makausad na gusto nilang lumago ang ekonomiya, gusto nilang maging ganito, gusto nilang maging maayos. Parang dahil sa nangyayari yung mga isyong to, hindi kami makausad-usad. So parang sinasabi dito, mas maganda na lang na sinasabi nila na ihiwalay, ganito, ganyan. Diba? Kasi hindi naman mag-iisip yun na ihiwalay ang Mindanao kung nakikita namang maayos kung maayos ang nagiging patakbo. Diba? Wala naman sanang problema. Kaya kasi nasabi ko, kayo yung nagbibigay ng isipin sa mga tao. Kaya sila nakakapag-isip o nakakapagsalita ng ganito. Diba? Pa ako noon, isang sundalo sa aming bayan ng Bangarlaw yun. Kaya kayo, subukan yung magpakulong
no, ng mga tao na sabwat dyan sa flood control project na yan. No? Kaso nga lang, ang gusto nyo ipakulong parang mga kaalyado ng mga Duterte. Parang wala kayong gustong ipakulong na tropa nyo eh. Diba? Dapat wala kayong pinipili. Kasi kitang-kita namin, no? Parang halatang-halata naman na meron kayong kinikilingan. Binalik ang patay na buhay ng sundalo. 1970s, namatay sa Mindanao yung Secessionist War. Tandang-tanda ko noon. 1972 man siguro, 73. But, mabuti na lang, naagapan, nagkaroon ng Tripoli Agreement, 1976. So, nahinto yung gera, instead na secession, yung ihiwalay, autonomy na lang. Kaya, nagkaroon ng ARMM nung una, Normiswari, ngayon, BARM, autonomy. So, pwede ba yung secession? Palagay ko, mahirap. Ako, taga Luzon man ako, kailan permanent resident na ako sa Mindanao. Talagang magaan ang buhay sa Mindanao. Pag magbabakasyon ako sa Luzon, parang hindi ako makatagal doon. Lalo na sa Baguio, ang mga gulay, ang mga prutas, ang mamahal. Halos hindi ako makabili. At saka sa akin, nababalitaan ko sa Davao. Kasi may mga friends din tayo dyan sa Davao na nakakausap natin na talagang lalo-lalo na sa Davao. Si General Macana sa ibang lugar sa Mindanao. Pero may friends tayo sa Davao na nakakausap na maganda raw talaga dyan sa... Maganda dun sa Davao. Ako naman parang gustong-gusto ko sa Davao. Parang kung ako makaipon ng pera, parang masarap makapagtayo kahit pahingahan man lang doon sa parang hindi pahingahang baka kung isipin nyo ibig sabihin rest house, parang yung bakasyonan, di ba, bahay bakas, parang ang sarap doon kung ako parang dyan sa Davao, di ba, kasi parang feeling ko pag ako nasa Davao parang parang napaka-safe, yun yung safe place para sa akin, yung nararamdaman ko. Parang walang taong kurakot, walang masamang tao, walang adik. Di ba? Yun ang gusto natin lang dito sa Mindanao, magsawa ako, prutas, gulay, isda. Mindanao is really a land of promise. Kaya nga yung kaya nga sinasabi na talagang parang gusto iwalay kasi, di ba, kumbaga nadadamay Kumbaga, sariwa yung kamatis. Halimbawa, sariwang kamatis yung Mindanao Tapos mahahalo sa bulok na kamatis, pati sila madadamay sa pagkabulok Di ba? Kaya nako. Ayaw kasi ayusin yung natin, yung takbo natin, yung gobyerno na. Ayaw ayusin, kaya nagkakaganito. Nako naman. Kahit taga Ilocano kaming mag-asawa, we decided to permanently reside in Mindanao kasi napaka-progresibo, ang Mindanao. Natatawa ko, meron akong subscriber, sabi niya, narinig namin yung speech ni Congressman Barsaga na sinusuportahan niya ang paghihiwalay, independence ng Mindanao. Kung matuloy yan, sabi niya, kaming dalawa yung isang best friend namin, sa Amerika sila, bibili kami ng lupa sa Mindanao, malapit sa inyo, magpa-dual citizen kami. Tanong ko lang mga katunay mura ba ang mga lupa dyan sa Mindanao? Halimbawa, si mga taga Davao, mga kaibigan natin dito sa Davao, mura kaya mga lupa dyan sa Davao para tayo nakaipon, sana makaipon someday, di ba? Ina-anticipate na nila madugo ito. Mahirap. I'm sure ang national government hindi papayagan. Kailan ba yun? Hindi papayagan. Last year ata, na-float na yan ng idea. Na-float na ng idea ni Tatay Digong natin noon, si Congressman Alvarez, out of pagkadismaya sa nangyayari sa Kongreso, iwalay na lang Mindanao, kaya suntok sa buwan sa tingin ko. Hindi papayagin. Although maraming taga Mindanao na matutuwa niyan, kailan mahirap mangyari. Hindi papayagan ng national government dahil mawawalan sila ng malaking kita pag maihiwalay ang Mindanao.
Malaki. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post. Ang balita ngayon, 26 minutes ago. Title, Pagpigil sa pagbabalik ng mga Duterte, number 1 priority ni Hontiveros. Tahasang inamin ni Senator Risa Hontiveros na ang pinakamahalaga ngayon para sa kanilang hanay ay ang pagpigil sa pagbabalik ng pamilyang Duterte sa ganap na kapangyarihan. Sus, talaga naman pipigilan ni Honti yan eh. Siyempre, alam niya napakalaki ng atraso niya sa mga Duterte. Diba? Oh, talagang pipigilan niya yan. Hindi niya pababayaang maupo uli yan. Natatakot yan eh. Ayon kay Hontiveros, dapat maging mulat yung mata, no? Mulat at mapagmatyag ang publiko upang hindi na maulit ang mga pangyayaring anyay nagdulot ng takot sa ilalim ng dating administrasyon. Ay, sandali lang, no? Tanong ko lang kay Ma'am Honti. Ano ba yung dapat imulat ng taong bayan? Lagi naman kasing taong bayan ang gusto mong gamitin. Ang taong bayan nga ayaw nga sa'yo eh. Sige ha, ganito na lang. Tumakbo kang presidente, Ma'am Honti. Yung tipong yung patas yung patas na labanan ha. Pustahan. Sino pupusta dito? Sino yung kay Honti rito na mananalo siya bilang presidente halimbawa? Kasi bali-balita tatakbo daw siyang presidente. Sino ang pupusta kay Honti dito na 100% na magiging presidente siya? Ako, doon ako sa hindi siya mananalo. Doon ako sa hindi mananalo. Diba? Basta yung patas, Diba? Alam nyo, talagang inaano mo kasi, kumbaga inaano mo yung mga tao na mamulat kami. Kaya nga nakita namin yung nangyayari sa bansa, yung korupsyon na malalang nangyayari sa bansa, kasi mulat na kami. Diba? Sa sobrang pagkamulat nga namin, halos lumuwa na yung mata namin. Halos gusto na nga namin talagang, hinihiling na talaga namin na palitan na kung sino yung mga dapat palitan. Kaso ayaw talaga nilang bumaba. Dahil mulat na kami. Puro na lang kami mulat, wala namang nangyayari. Kasi kapag lalo mong pinamulat ang mga tao, baka pati ikaw pababain sa posisyon. Diba? Mahalaga na mapigilan yung pagbabalik sa ganap na kapangyarihan ng mga Duterte. Sis, kala mo naman talaga, no? Kala mo na... Hello, ma'am. Tanong ko po, nung panahon ng pandemic, ano po yung ginawa ninyo? May na-share po ba kayo sa buong Pilipinas na nagawa ninyo sa mga tao kumpara sa ginawa ni PRRD? Pakisabi naman po, ma'am. Yun ang gusto kong marinig. Kapag meron po kayong naging mahalagang papel nung pandemic, baka sakaling maniwala po ako sa inyo. Pero pag wala po kayong naging magandang papel nung panahon ng pandemic, huwag na po kayong magsalita. Kasi si Tatay Digong, sinasabihan mo ng ganyan, dahil sa kanya lahat kami buhay pa hanggang ngayon. 'Di ba? Lahat kami nung pandemic, 'di ba, mga walang trabaho ang mga taong bayan nun. Ang mga taong bayan nakakakain, nakakatawid sa gutom. Kaya niyo po ba yung ginawa ni Tatay Digong? May ginawa po ba kayong ganon? Kasi nung eleksyon parang hindi namin narinig yung pangalan mo eh. Na meron kang ginawa o naging papel nung panahon ng eleksyon. Pero parang may nadinig tayo na mga pangalan na parang pinagbabawal yung pagbibigay ng ayuda. Parang may ganon eh. Nakalimutan ko sino-sino yun. Totoo ba yung mga katunay? Paki-comment nga kung ganon talaga. Kung mali ba ako ng ano. 'Di ba? Wala namang narinig tungkol sa iyo noon. Kaya, nako. Okay. So, itong pahayag niyang ito, connecting the dots, halos ganyan din ang pahayag ng isang political analyst na kasamahan din ni Senator Hontiveros, si Professor Ronald Llamas. Sabi niya, kung hindi magkaisa ang lahat,
malaking chances na makakabalik ang Duterte sa kapangyarihan. Alam nyo, kapag nagkaisa ang lahat, lalong malaki ang chances ng mga Duterte makabalik. Kasi, alam nyo sa totoo lang, no? Gustong-gusto nyo talaga, hinihimok nyo talaga yung mga taong naniniwala sa mga Duterte dahil alam nyo sa mga sarili nyo na malakas yung mga Duterte. Hindi nyo sila matatalo, kaya hinihimok nyo sila. No? Hindi nyo mabali-bali yung paniniwala ng mga tao na naniniwala sa mga Duterte hanggang ngayon. Kaya nga hamon ko sa inyo, no? Alam ko hindi nyo papansinin ang hamon ko, pero siguro kung gagawin nyo, di ba? Gumawa po kayo ng mga bagay na tatatak sa tao, yung magagandang bagay. Tumbasan nyo yung ginawa ng mga Duterte. Baka sakaling mag-iba ang isip namin. Kuidaw. Di ba? Tapatan nyo po. Pero hanggat hindi nyo tinatapatan, kung puro ngaw-ngaw lang po tayo ng ngaw-ngaw, imbestiga dito, imbestiga doon, ngaw-ngaw. Wala pong mangyayari. Yon. So, ngayon, gumagalaw na sila. They are uniting forces. Anong eleksyon agad? Hindi pa nga tapos yung problema sa flood control project, eleksyon agad. Muna, no? Sino bang maging standard bearer nila sa 2028? Si Risa na ba? Papaano si Madam Leni Robredo? Wala na ba siya talagang plano? Ako, mas gusto ko, magpapasalamat pa ako pag si Risa Hontiveros ang kandidato ng mga dilawan sa 2028. Kasi hindi mahirap ang laban yan eh. Mas madaling talunin. Medyo solid pa ang backing ni Madam Leni. Oo, medyo may laban si Leni. Sa latest pero hindi naman natin sinasabing didikit kay VP Sara o sakali, no? Pero meron talagang solid supporter si Leni, si Madam Leni, kaysa kay Honti. Ng WR numero 2 months ago ata, 3 months ago, 19% ang voters preference na nakuha ni Madam Leni compared kay VP Sara, 31%. 19 si Madam Leni. Si Risa Hontiveros, 1.7%. Ayun, dapat magkaisa sila. Papayag ba si Risa Hontiveros na maging vice president lang siya? Kung papayag siya, di okay. Kahit ba, takbo na lang po kayo ng barangay chairman. Kung hindi na kayo pwede sa Senado. O di ba? Pwede, baka pwede pa yun, baka manalo po kayo doon, di ba? Congressman na lang, bastos na lang. Ropa mo naman yung mga nandodo. Kaya lang, as early as now, sinasabi niya na available daw siya eh. Pinipresenta niya na yung sarili niya, no? Yun ang sinagsasabi, nag-endorse na si Congresswoman Leila de Lima, si ex-Senator Trillanes, ang nakikita nilang pang-presidente nila sa 2028, si Risa Hontiveros. Okay, so bring it on. O, sino pa yung mga kasamahan nila na magpapabagsak kay VP Sara? Mga makakaliwa. Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay Politikang Pinas TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.